topic natin na isa. Nung 3 or 4 days ago, mga kapatid, ay nagkaroon ako ng post sa ating, Facebook account na kung saan may nagsumbong na tungkol sa mga suspension, diyan sa may Ramon Isabela dahil nga sa pagmamalabis ng mga barangay officials diyan, lalong-lalo na diyan sa may San Miguel, Ramon Isabela. Ngayon, dito naman meron siya kasing idinagdag dito sa may, 1, 2, dito pangalawang, paragraph, pangalawang istansa, pangalawang thread ng aming usapan na kung saan sinabi niya, "Sir, isarunom man atoy barangay Bantog Ramon, Isabela, takinupit ni tresurera ti pundo ti barangay." Sabi dito in Tagalog, "Sir, isunod mo naman itong barangay Bantog Ramon, Isabela dahil kinupit ni tresurera ang pondo ng barangay." Yan po yung translation niyan, ano. So, dawatem ti mikuma ti kowa nga mapanda dita barangay Bantog tadakkel ti anomalya na sir. In Tagalog, hilingin namin sana sa COA na puntahan nila ang barangay Bantog dahil malaki po ang anomalya sir, gano'n. Ang bintang. So ako naman, ipinoste ko lang without any reaction so that the people may know. Para at least mabigyan ng informations na maraming nangyayaring ganito diyan sa may, sa mga barangay na concerned, Barangay San Miguel and Barangay Bantog, na may usapin na ganito na pinaghinalaan o issue ng kanilang mga kabarangay. Sabi dagmel amin nga nakatugaw nga kagawad, taawan ti aksyon da sir. Mulagat dalang uray ag dadatan nga adu kwarta nga inbulsa ni Kapitan ken Tresurera. Mahigit 200K daw ang nawawala. Niebes, Banaag, 4554, shoutout po. Sinasabi dito na mga bubo daw yung mga barangay official. Pero, update, kani-kani na lang po pagkatapos ng ating live stream kanina kay, Boss JR, may natanggap akong mensahe. Galing po 'yan kay, Ma'am Helen Mangayen Layagan, yung nagpakilala pong treasurer ng, Barangay Bantog Margin Yangar, shoutout ng Barangay Bantog, Ramon Isabela. Sabi niya dito, "Hello, good afternoon sir. Ako po yung treasurer na binanggit sa Barangay Bantog, Ramon Isabela. Permi nga nadagsen ti barukong ko. Amin dagito yung inaramid ko." Sabi niya, "Sobrang bigat ng dibdib ko sa mga ginawa kong ito." Sabi niya, "Ambok sir nga nagkamaliak ta inamin kumet iti council nga naited ko ijay tao nga nang scam kanyak." Sabi niya rito, "Alam ko sir na mali ako at inamin ko din ito sa council na naibigay ko yung pera sa taong nang scam sa akin." Yan po yung translation. Ket napan kami ti accounting. Ket nakita ti council ti record ko ket tatalangmet nga tawen nga nalukoak. Sabi na nito, dahil at nagpunta kami sa accounting at doon nakita ng council doon sa record na ngayon lang taon na 'to dahil ngayon lang din daw naloko. Sabi nito, "Saan ko inbulsa daytoy sir na iskamak. Hindi ko ibinulsa ang pera kung hindi na-scam daw siya. Agrigriga tatatauray pay jay honorarium ko ken nairaman ko nga inted." Nahihirapan daw siya ngayon dahil pati honorarium niya ay naibigay niya. Okay. Sabi dito, Ted, "Sir, dakkel nga kamali daytoy nga inaramid ko. Sir, malaking kamalian 'tong ginawa ko. Ngem, ammo ti Apo nga awan ti kadwak ditoy. At alam ng Diyos na wala akong kasama rito na mga barangay official. Isu nga si aaminak nga basol ko amin detoy." Sabi niya 'to, aminado daw siya na mali yung ginawa niya, kasalanan yung nagawa niya. "Saan ko pagarup nga dumanon ti kastoy nga pasamak, hindi daw niya na-expect na makakarating sa ganitong sitwasyon." Yung nangyari, 'di ba? "Takunakmet nga mabayadak basta adda perak." Dahil ang alam niya, ang sabi niya mababayaran daw niya yon as long as na may pera siya. Okay, agpakpaka si Akser nga saan mo pa'y kumanga ibalita daytoy para ti anak ko ta permi met ti babawi ken permi ti babwi ko. Okay.
So ngayon maganda rin naman, inaamin din naman ni Ma'am Helen yung kanyang nagawa, eh, 'no. So ang tinanong ko kanina, may ano ba resolution ng council? So sabi naman merong resolution nga daw yung council na bayaran na lang, which is sumaludo ako doon sa barangay councils ng, Barangay Bantog dahil, ako sinabi ko kanina, ayoko ng gulo. Kung puwedeng aregluhin, aregluhin. Kung aminado naman yung tao at willing na bayaran o palitan yung nadispalko niya dahil nga siya ay naloko na hindi naman niya kagustuhan, at saka pinayagan naman ng barangay council. So ito ay para kaliwanagan lang at actually nag-usap kami kanina tinawagan ko si Ma'am Helen kanina para personal ko na alamin yung sitwasyon niya at yun nga meron ng settlement. Solpaala. So 'pag ganyan na 'pag nagkaroon na ng settlement, actions has been made, nagkaroon na ng resolution ang barangay, so be it. So maayos naman, tinanggap naman niya yung kamali, tinanggap naman ng council yung rason. So, it's up to the barangay council para i-implement yung mga usapin na yan. So sa'kin, ako'y nagpapasalamat kay Ma'am Helen. Mangayon Layagan for the trust sa tiwala na ibinigay niya sa atin para liwanagin yung issue na 'to. So, yun lang kaya yung mga barangay council ng Barangay Bantog, saludo ako dahil sa ginawa niyong nasa tama lang yung ginawa niyo. Hmm, para sa akin tama lang yung ginawa ninyo na settlement o resolution dito sa isyung 'to, 'no? O yan yung sa akin, ewan ko lang ewan ko lang po sa iba, ha. Kasi kung sa akin pagbabasehan 'yan, tama lang. Yung ginawa nila na hindi na nila paabutin sa korte para idiin ang isa't isa. Actually dito pa lang, sa pag-amin pa lang ni Ma'am Helen, nadiin na siya diyan, eh. Pero, I believe na yung barangay council ng Barangay Bantog Ramon Isabela, ginawa ang lahat para ma-solve yung problema niya. Which is ang concern yata dito ay 111, 111 which is malaki pa rin. Malaki